Mga kanitib, magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon dito sa lugar namin, no, ay hindi po masyadong maganda yung panahon. So hindi ito bagay sa pag-aalaga naman itong ganitong panahon. Pero meron kami mga techniques kung bakit napapaganda pa rin yung kanilang pangitlog, no? Dahil nga kahit rain or shine, ang pangitlog ng manok natin tuloy-tuloy po. So ito yung gusto kong ipakita sa inyo, itong ating dalawang breeding pens na ng Rhode Island Red. No, so itong Rhode Island Red natin, mahigit 30 plus ang isang breeding pen ito. Yan, no? Dito, merong 4 na lalaki. Dito naman, 3 tandang. So yung purpose din po niyan, no, hindi naman everyday, yung iba nangingitlog. Yung iba every other day. Yan. Yung iba, yung mga roosters natin, medyo may kabataan pa naman. Kaya kaya nilang makipag-mate ng 5 to 10 na hens sa isang araw. No, yung hens, 10 hens na yun, yan medyo mahirap na yung gawin nila. Pero yung kinagandaan kasi sa mga Rhode Island Red, sa mga heritage chickens, mas malakas po sila mag-mate, no, kung ikukumpara mo sa ibang breeds. No? Ito mga heritage chickens natin, Black Ostolorps, yan yung hybrids natin, napakalakas po mag-mate. Yan. Dalawang breeding pen na to ngayon, no, kasi nga yung purpose nito ay para makapag-produce tayo ng maraming Rhode Island Red sa mga customers natin. Rhode Island Red kasi, no, ay sumikat talaga ito, no, nung ilang taon na, no? Ilang taon na pong sumisikat itong Rhode Island Red at hindi po siya nawawala sa pagkauso. Yan, ang Rhode Island Red natin. Ito yung pinakabatang tandang ko dito. Yan, medyo maliit pa siya. At ito ay nakuha ko lang sa ibang breeder, no? Ito po ay nagkakaedad na ng 7 months old. Yung tahid niya maliit pa. Yan. So dito naman sa mga ganitong klaseng breeds, no, kung masakitin ba siya, depende po yan sa pagpapakain natin, no. Ang Rhode Island Red, isa sa masasabi kong sensitive siya, no, kapag hindi ka pa marunong mag-alaga ng manok. No, pero dito naman sa mga vlogs natin, ini-explain natin kung paano alagaan itong mga Rhode Island Red, no. Yung kinagandaan lang dito, malakas siyang mangitlog, masarap yung karne niya. The best sa adobo to. Last time nagpa-adobo ako, ang sarap po ng karne. Yan. Kung hindi lang ako nagkakamali sa mga inasal, ito yung kanilang manok na ginagamit sa kanilang inasal chicken. Yung technique lang dito, no, para ma-maintain natin yung kagandahan sa kanilang pangitlog, quality yung kanilang similya, ay dapat may pasilungan sila, no? Hindi sila crowded. Katulad dito, hindi naman sila crowded, no? Yung dapat na sukat nito is 1.5 square meter sa isang manok. Yan, mayroong itlog dito, humabol pa. Naka-harvest na ako, no? Ito ay pang naka-3 harvest ako ngayon. Umaga, tanghali, tsaka hapon, no? Yung ano kasi dito, ito yung kanilang itlog, oh. Kita nyo naman, quality pa rin. Yan, hindi ko siya yan, ito yung kanilang itlog, no? Brown eggs, hindi naman dark brown, kasi yung napupulos ng dark brown ay decal brown. Yung pinupulos ng mga Rhode Island Red natin ay ganitong klaseng itlog lang. Yan. Napaganda ng quality ng shell. Yan, higit sa lahat, maganda yung similya nila. Yan, lalo na medyo bata pa yung mga roosters natin. Yung mga roosters naman pwedeng magamit yan, no, hanggang nagmi-mate sila, no, habang hindi sila nalulumpo. Yan. Ang mga roosters din po natin, no, hindi naman talaga kapag nag-aalaga kayo, no, hindi pwedeng 1:3 or 1:4 lang po yung ratio, no. Kasi nga, tulad dito, dati nung kinuha ko to sila, ratio nila is 1:4. So, yung naging problema, habang tumatanda sila, no, nagsisparring, and kapag matanda na, syempre, marupok na rin din po yung kanilang mga paa. So, yung mangyayari nun, yun, ma-face out sila dito sa manukan, no. Kawali yung kanilang mapupuntahan. Ito yung dalawa sa roosters natin dito sa ating breeding pen number 2 sa ating Rhode Island Red. Napakadami po talagang bumibili ng Rhode Island Red, kaya dinalawan na namin yung breeding pen. So yung Black Ostolorp naman, at saka ito, napapansin nyo, pumasok yan dito dahil nga ito talaga yung breeding pen ng Black Ostolorp natin. Yung Shamo native naman natin, dun lang sila sa labas, dahil mga native naman yun, malalakas naman. Napapasinong lang sila dun sa ilalim ng kubo natin at dito sa parkingan na natin, no? Ito yung mga Black Ostolorp natin, sobrang susolid din po nito. Yan. Black Ostolorp naman, malakas pa rin din po siya,
no? Pero sa totoo lang, no, hindi niya talaga kaya tapatan yung kalakasan sa market nitong Rhode Island Red natin. Yan, no? Pero yung Black Australorp kasi, maganda siya i-upgrade sa mga native chickens. Yan. Rhode Island Red naman, pag in-upgrade natin sa mga native chickens natin, medyo magaan kasi yung Rhode Island Red kung ikukumpara sa Black Australorp, no? Mas mabigat to kumpara sa mga native chickens na ordinary. Yan. Pero hindi niya kayang tapatan, no, yung bigat ng Black Australorp. Ito Black Australorp to na babae. Yan, mas malaki siya, no? Mas mabigat yan, mas solid yung katawan. Ito naman, medyo malumag yung katawan ng ating Rhode Island Red. Yan. Pero mas malambot yung karne niya. Yan. Black Australorp naman, masarap din po yung karne niya. At the same time, yung pangitlog niya naman, halos ganito din po yung itsura ng itlog at malaksin po siyang mangitlog. Yan, no? Black Australorp, kilala yan sa pag-produce ng brown eggs na malalaki at malakas mangitlog. Rhode Island Red naman, kilala siya sa kulay. Yan. At syempre, sa kanilang malakas din na pangingitlog at brown eggs yung pinuproduce. Mas malaki lang ng konti yung itlog ng Black Australorp. No? Pero minsan naman, kapag maganda talaga yung patuka, ganito sa ngayon, no? Dahil nga marami kaming buyers, pure feeds yung pinapakain namin. Yan. Kapag hindi naman masyadong kalakasan, ay dun kami nabibigay kami ng mixed feeds, which is available siya sa mga agri-vet natin. May dalawa tayong agri-vet dito sa Pulau Molok, sa Purok San Agustin at sa Barangay Poblacion. Barangay Poblacion both. Yung isa Purok San Agustin, yung isa naman near Public Market, ilang street. Block 1. Yan, no? So, isa lang po to sa pinagkikitaan namin dito, ang Rhode Island Red, no? Yan. Hybrids natin patuloy pa rin. Siya, native natin si Orochimaru, dyan. Yan, ngayon si Pogi, no, naglilinis po ng itlog natin. Doon naman tayo kay Pogi. Ibibigay natin to, papalinisan natin to. Need natin na linisan yung itlog, no? Kasi kapag during paglilinis, nalalaman namin kung may cracks yun. Pero after paglilinis niyan, bago namin niloload, kinakandle pa namin kung may cracks or wala. Yan, kasi yun talaga yung pag-final. Ito naman yung paglilinis, syempre para malinis yung itlog pag pinasok namin. At kapag halimbawa, hindi siya sa number 2. Yan. So, ganyan lang po yung paglilinis namin ng itlog, no? Binabrasyan lang namin. Sabon naman, ay hindi na kami nagsasabon. Yan. Kasi baka masira po yung similya. Yung iba naman nagsasabon, ako nakatesting naman ako, okay din naman. Pero dito hindi na ako nagsasabon. Tubig lang talaga and brush. Yun lang yung technique namin. At ini-impact namin yung itlog, no, sa loob ng 5 days. Yan, nababasa siya, okay lang po yan. Yan, no. Yung kinagandaan dito, papakita ko sa inyo. Dito naman tayo sa mga incubator natin. Kasi nga, may nagkapisaan na dito. Napahatch kami kagabi. At ayun na, nagkapisaan na agad. 18 days dito, yung iba, nagka-cracks na. 19 days yung iba naglalabasan na. Meron nga iba 18 days pa lang or 17 days naglalabasan na. Pero ako mas okay ako sa 19 days, no, pataas, no. Lalo na sa mga Shamu Giants natin. Hindi siya pwedeng based on my experience lang no. Hindi siya pwedeng gawing 18 days to 20 days. Yung Shamu Giants kasi medyo malalaki siyang breeds. Kaya gusto ko 21 days siya. Yan. Itong nangyari itong mga unang lumalabas, siya po yung nakalagay sa setter natin sa bandang taas na part. So mas mainit doon. Katulad dito. Yan. Dito yan sila. Yung mga Shamu native ko naman, malalaking breeds dito sa gitna. Yan, para saktuhang saktuhang 20 to 21 days mapipisa siya. So dito wala pa akong Shamu Giant na napalabas. Doon sa likod. Yan, wala pa. Ito mga heritage chickens pa lang. Yung Jersey Giant natin, nag-umpisa na mag-cracks and ang Rhode Island Red natin na show type. Ito naman, ito darag to. Yan. Darag, Rhode Island Red. Yan. Mga Black Australorp nasa likod na banda. Yan. No, ganyan lang po kadali itong pagpapapisa. So every 5 days meron kaming nire-release, nilo-load, hina-harvest. No? Every 5 days may kinikita kami. Yan. Jersey Giants natin, show type. Ito naman yung Huluano natin na babae. Yan. Blur, yan. Show type natin, napakaganda. Jersey Giant.
Ito naman yung ating huluwanon. Yan. Naglilimlim yan ng itlog ng Indio Gigante at ng Shamo Giants. Ito, crossbreeding to. Hybrid. Rhode Island siya Buff Orpington. Yan, tibay oh. Daming babae nito. 5 babae ng Jersey Giant natin. Rhode Island Red Show type natin, 3 babae lang. Yan, malakas kasi mag-mate yung Jersey Giant natin kaya niliman natin yung babae niya. Kung kumpara mo yung Black Australorp tsaka Jersey Giant, napakalayo po ng diferensya. Yan, mas malalaki yung ulo nito. Yung paa, yan, itim na itim. Mas long tail siya kumpara sa at parang down tail din po siya. Kung ikukumpara mo po siya sa Black Australorp. Yan. Yung mga tuka naman ito, medyo patulis. Pa-curve naman yung Black Australorp. Yun yung napapansin ko. At malalaki yung crowns nito at yung pamitay. Yan. Ito mga dumalaga to. Napakaganda po ng ating Jersey Giant.